Sa buong buhay ko, ngayon ko lamang naranasan ang ganitong kasiyahan. Ang sepa lang magmahal kapag mahal ka rin ng taong iyon. Wika ni Vera sa kanyang sarili, habang humiigop ng kape at nakatingin sa pasikat na haring araw. Ang babaeng walang hinangan kung hindi ang sumaya sa piling ng kanyang minamahal. Yung tipo na pagising mo sa umaga, puro tadtad ng mensahe ang sasalubong sa'yo. Yung tipo na hindi niya kayang mawala sa'yo. Yung tipo na mahal ka niya. Mas mahal ka niya kaysa sa sarili niya. Masaya ang dalaga habang sinasabi ang mga katagana iyon. Hindi siya makapaniwala na may lalaking nagbibigay ng kasiyahan sa kanya ng ganoon. Si Vera ay pinagdamutan ng pagmamahal ng kanyang pamilya dahil siya ay isang ampon lamang. Sa una ay mahal siya ng kanyang mga magulang, ngunit nang mabuntis ang kanyang ina at dumating ang tunay nilang anak, ay hindi na siya itinuring pang anak ng mga ito. Ang swerte ko na doon, wala na akong mahihiling pa. Mahal na mahal ko siya dahil siya lamang ang unang lalaking minahal at mamahalin ko habang buhay. Si Vera ay 20 anyos pa lamang na dalaga. Siya ay nagtatrabaho habang nag-aaral, malapit sa universidad na pinapasukan niya. Samantalang ang kanyang kabiyak na si Gio ay nasa 22 anyos na at ito ay mayaman at kasama ang kanyang ama na palaguin ang kanilang kumpanya. Maalaga ang binata sa dalaga, kaya siguro mas lalong minahal ito ng dalaga. Masipag at matyaga ang binata. May pangarap para sa sarili at sa magiging pamilya. Busy man pero kayang gumawa ng oras para kay Vera. Kayang-kaya niyang pagsabayin ang pag-aaral, pagtataguyod sa kumpanya nila at ang pag-iibigan nilang dalawa ni Vera. 2 taon na sila sa susunod na buwan at masaya ang dalaga dahil tumagal ang relasyon nila kahit maraming nangyari sa mga buhay nila. Sabi ni Vera sa kanyang sarili na si Gio lamang ang nag-iisang lalaki na mamahalin niya. Wala nang iba pa. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili na magmamahal pa ng ibang lalaki. Si Gio ang nagparamdam sa dalaga ng kalayaan, pag-ibig na walang hanggan at kasiyahan. Pinaramdam ng binata kung gaano ka-importante sa kanya si Vera. Pinakita kung gaano siya kamahal ng binata, na walang ibang babae kung hindi siya lamang. Kahit ikaw ang unang babaeng minahal ko, palagi akong nagdarasal sa kanya na ikaw ang babaeng huling mamahalin ko at ikaw lamang ang magiging ina ng mga anak ko. Tayong dalawa hanggang sa dulo kasama ang mga anak natin. Pangako ko sa iyo, mahal ko. Sabi ng binata kay Vera, habang hawak nito ang kamay ng dalaga. Sumasabay ang dalawa sa ritmo ng musika. Dinaramdam ang bawat lirikong binabanggit sa kanta. Hinahayaan na maangkin ang labi nila sa isa't isa. Hinahayaan ang kanilang katawan na sumabay sa daloy ng musika. Maraming salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Maraming salamat dahil minahal mo ako. Maraming salamat dahil ikaw lang ang nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Sabi ng dalaga habang nangingilid ang kanyang mga luha. Nang pumatak iyon ay agad na pinunasan ito ng binata. Nangako ang binata na hindi niya sasaktan ang dalaga, na siya lamang ang pakakasalan nito. Si Vera lamang ang babaeng ihaharap niya sa altar at mangangako ng habang buhay na pagmamahalan nilang dalawa. Isang araw, mahal, hindi mo na kita maihatid sa bahay ngayon ha, dahil pinapatawag ako ni Dad sa mansyon. Tungkol sa kumpanya namin ang pag-uusapan namin. Paalam ni Gio sa dalaga habang maigpit na nakahawak sa kamay ni Vera. Hindi pa ito nakontento at hinalikan pa nito ang kamay ng dalaga. Nakagawian na rin kasi ito ng binata, ang halikan ng kamay ni Vera. Naiintindihan ng dalaga ang lahat ng ginagawa ng kanyang kabiyak. Pagod ito sa trabaho at sa gawain sa kolehiyo, pero handang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng oras para sa isa't isa. Gustuin man ni Gio na makasama ngayong gabi ang dalaga, ngunit pinatawag ito ng kanyang ama tungkol sa kanilang kumpanya. Si Gio ang nag-iisang anak ni Don Diosdado at pati na rin ni Doña Mercedes. Siya ang tagapagmana ng kayamanan ng mag-asawa. Hindi pabor ang ina ni Gio na si Doña Mercedes kay Vera, pero hindi yun naging hadlang para hindi ipagpatuloy ang sinimula ng pag-iibigan. Anak niya ang mahal ko at hindi siya, pero kailangan ko siyang irespeto dahil mama pa rin siya ng lalaking mahal ko. Sabi niya sa kanyang isip. Wala yun, mahal. Pumunta ka na sa mansyon at baka naghihintay na ang papa mo.
Makagalit iyon kapag hindi ka dumating sa tamang oras. Huwag mo kong alalahanin, kaya ko ang sarili ko. Sambit ni Vera. Mabait ang dalaga at iniintindi niya ang sitwasyon nila ng kanyang kabiyak. Sinubukan ni Vera na huwag ipahalata ang tampo sa boses niya. Ang nasa isip ng dalaga, ngayon na nga lang tayo nagkasama ng matagal, may pupuntahan ka naman. Napakabait at maintindihin naman ng mahal ko, malambing na sabi ng binata at kinawaran ng halik sa labi ang dalaga. Hinawakan ng binata ang kamay ng dalaga at tinignan nito sa mga mata. Paborito ng dalaga ang mga mata ni Gio. Yung nangungutitap nitong mga mata na para siyang nakatingin sa kalangitan at pinagmamasdan ng mga bituin sa langit. Mahal na mahal kita. Sabay nilang sambit kaya sabay din silang natawa. Sa kabilang banda, ito naman ang senaryo sa mansyon. Anak, mabuti at pinayagan ka ng babaeng yon na umuwi at makasama namin ng papa mo. Bungad ni Doña Mercedes kay Gio. Hindi na lamang ito pinansin ni Gio. Hinanap ni Gio ang kanyang ama dahil may pag-uusapan sila sa kumpanya kaya siya pumunta rito para roon. Wala ang papa mo at ako lamang ang nagpapunta sa iyo rito, anak. Nagtataka naman na lumingon si Gio sa kanyang ina. Hindi makapaniwala kung bakit ginawang magsinungaling ng kanyang ina at magpanggap bilang kanyang ama. Hindi ka naman kasi pupunta rito kung sasabihin ko ang totoo. Alam mong ayoko sa Vera na yon, anak. Gusto ko na magustuhan at pakasalan mo yung babaeng mayaman. Okay na pala siya. Sambit ng ina ni Gio at nakatingin sa pintuan. May babaeng magandang pumasok roon. Maputi at mahaba ang buhok nito. Tita, bati ng dalaga kay Doña Mercedes. Gio anak, gusto kong makilala mo si Andrea, ang nag-iisang anak ng mga Plaridel. Mga ganitong babae ang gusto kong pakasalan mo anak, hindi katulad ng nobya mo. Natawa naman si Andrea sa sinabi ng Donya. Alam ni Andrea kung sino ang tinutukoy ng Donya. Si Andrea ang anak ng mga taong umampon kay Vera. Malaki ang galit ng dalaga kay Vera dahil napunta sa kanya si Gio na dati niya pang pinapangarap. Tita, huwag niyo po muna sigurong madaliin si Gio. Baka naghahanap lang siya ng tamang tiyempo para hiwalayan si Vera. Malanding sabi ni Andrea at lumapit sa binata sa kamarahan na inimas ang braso nito. Pilit mang umiwas ang binata, ngunit mas lalong dinidikit ni Andrea ang sarili kay Gio. Gustuin mang umalis ng binata, ngunit hindi niya magawa. Sa kabilang eksena, makikita si Vera na pumunta sa kanilang bahay dahil di natuloy ang paglabas nila ng kanyang kasintahan. Si Vera ay nakatira pa rin sa bahay ng umampon sa kanya. Mayaman nga ang mga ito, kit nagustuhan ni Doña Mercedes si Andrea para sa kanyang anak. Nadatnan ni Vera ang kanyang ina sa sala habang kausap ang kanyang ama. Nang makita ng dalawang dalaga, ay tumayo ang mga ito at agad na sumalubong sa dalaga ng sampal na galing sa kanyang tinuring na ina na si Sylvia. Nagulat naman si Vera doon, pero hindi siya nagpakita ng kahit na anong kahinaan. Ang tanga-tanga mo talaga, Vera. Pati ba naman nobyo ng anak ko sinusulot mo? Ganyan ka ba talaga kadesperada? At lapit ka ng ilapit sa mayayaman? Isang sampal ulit ang iginawad ng kanyang ina-inahan sa kanya. Hinayaan lamang ito ng kanyang ama na si Luis. Mahal ko ho si Gio. Hindi po pera ang nagustuhan ko sa kanya. Depensa ni Vera. Kaya mas lalo na lamang nagalit ang kanyang ina sa kanya. Sa galit ng kanyang ina, ay sinabunutan at hinila pa ang buhok ng dalaga at inihagis ito sa sahig. Nasaktan ng dalaga, ngunit kinakailangan niyang tumayo. Yun labang ang tanging gagawin niya. Ang tumayo dahil walang ibang tutulong sa kanya kung hindi ang kanyang sarili lamang. Inutusan si Vera ng kanyang ina na magtapon ng basura. Itinatapon nila ito sa kabilang abandonadong bahay, malapit sa kanilang bahay. Bitbit niya ang mga basura nang bigla na lamang dumating si Andrea, sakay ng kotse ni Gio. Kahit hindi pa nakita ng dalaga ang nasa loob ng kotse, ay alam na niya ang estilo ng kotse ng kanyang nobyo. Sa loob niyon, ay nagulat ang binata sa babaeng nasa harapan ng kanyang sasakyan. Samantalang ang reaksyon ni Andrea ay nakangisi habang diretsyong nakatingin kay Vera na nasa labas. Agad na bumaba ang dalaga ng may ngisi sa mga labi habang nakatingin ng may pang-asar kay Vera. Nilapitan siya ni Andrea at dinuro-duro at pinagsasampal ng mahina. Tinanggap ni Vera ang pangaping ginawa sa kanya ng mga Plaridel dahil wala naman siyang magagawa kung papatulan lamang niya ang mga ito.
Palagi na lang niyang iniisip na kung hindi dahil sa mga Plaridel, ay wala siya ngayon sa kinatatayuan niya. Ito ang tandaan mo, ikakasal na kami ni Gio. At ikaw, sumuko ka na. Hindi ako susuko, Andrea. Mahal ko si Gio at mahal niya rin ako. Yun ang panghahawakan ko. Matapang na sabi ni Vera kay Andrea. Kit umusok ang ilong ng dalaga, kit binangga niya si Vera, dahilan para mahulog ang mga dala nito. Nagkalat ang mga basura, kaya kaagad niyang pinulot ang mga ito. Nasasaktan ng binata sa kanyang mga nakikita. Hindi alam ng binata na inaapi si Vera ng mga Plaridel. Ngayon lamang niya nakita ang lahat ng ito. Agad naman na bumaba ang binata at pinuntahan si Vera at itinayo. Umiiyak na si Vera, kaya agad itong pinunasan ni Gio. Niyakap niya ang kanyang nobya, dahilan para mas lalo lamang lumuha ang dalaga. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito pala ang ginagawa nila sa'yo? Galit na sabi ni Gio. Hinawakan ng binata ang magkabilang pisngi ng dalaga at umiwas ng tingin si Vera. Hindi mo na kailangan pang malaman, Gio. Wala ka rin namang magagawa. Pamilya ko pa rin sila, Gio. Anong klaseng pamilya ba yan, Vera? Inaapi ka. Hindi pamilya ang tawag doon. Kaya ko ang sarili ko, Gio. Kinaya ko sa loob ng 20 taon. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ako. Pinulot ni Vera ang mga basura, pero agad siyang hinila ni Gio at isinakay sa kanyang kotse. Dinala ng binata si Vera sa isang lugar na tahimik. Yung tanging sila lamang dalawa ang nasa payapang lugar. Hindi mo man lang ba tatanungin kung bakit kami magkasama ng kapatid mo? Tanong ni Gio. Hindi niya alam kung bakit niya tinanong ang bagay na iyon. Napabuntong hininga na lamang si Vera dahil doon at tahimik lamang na nakatingin sa mga ilaw na nanggagaling sa mga gusali. Kung tatanungin ko ba, sasabihin mo ba ang totoo? Tanong pabalik sa kanya ni Vera. Tinignan siya ng dalaga kaya hindi ka agad nakasagot ang binata. Alam ko naman na matagal ka ng gusto ng kapatid ko, Gio. Kaso mahal kita eh. Kaya kahit gustuin man niyang kunin ka, hindi ako pumapayag kasi mahal kita. Sambit ng dalaga habang panay ang pagpatak ng kanyang luha. Mahal na mahal din kita, Vera. Alam mo yan. Sana hindi mawala ang pagmamahal na yan, Gio. Sana hindi yan mapunta sa kapatid ko. Binigyan ng malungkot ng ngiti ni Vera si Gio. Alam mo rin na nagkasundo ang magulang mo at ang magulang ko na magpakasal kay ni Andrea. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang itanong sa'yo. Gusto kong mamili ka at gusto kong piliin mo ang magulang mo at ang kapatid ko. Nagtatakang tumingin si Gio kay Vera. Hindi nagustuhan ang sinabi sa kanya ng nobya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, Gio. Gusto ko nang umuwi at marami pa akong gagawin sa bahay. Sambit ni Vera at tumayo para sumakay sa kotse. Sumunod naman si Gio na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung ano ang sasabihin at gagawin. Mahalaga sa kanya si Vera. Mahalaga rin sa kanya ang mga magulang niya. Mahirap nga ito para sa binata. Lumipas ang ilang buwan at ganoon pa rin ang trato sa kanya ng mga Plaridel. Minsan ay kapag umaalis ang mga ito, hindi pinapalabas ang dalaga sa bahay. Sinasarado ang buong bahay para hindi makalabas ang dalaga. Katulad na lamang noong nagplano si Gio at Vera na kumain sila sa labas. Nalaman niyo ni Andrea, kaya ang ginawa niya, nilak niya ang kwarto ni Vera para hindi ito makalabas. Gio? Kunwaring nagulat si Andrea nang makita si Gio na nasa labas ng kanilang bahay. Si Vera ang ipinunta ng binata rito at hindi si Andrea. Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Nasaan ang kapatid mo? Seryosong sabi ni Gio. Natawa naman si Andrea doon. Hindi ko siya kapatid, Gio. Wala akong kapatid na katulad ng hampas lupa na yon. Malditang sabi ng dalaga. Para mo na rin pinakilala sa akin ang sarili mo, Andrea. Makahulog ang sabi ni Gio. Sa una ay hindi ito nakuha ni Andrea, pero nang malaman niya ang ibig sabihin, ay nagalit ito sa binata, pero binawi rin kaagad. Gio, alam mong mahal kita. Ako na lang ang piliin mo. Wag na si Vera na yon. Hindi ka pasasayin ng babaeng yon. Ako ang gagawa ng bagay na ginagawa ng babaeng yon. Hindi ka niya mahal. Kahit anong sabihin mo, Andrea, mahal ako ni Vera. Pagsisisihan mo ito, Gio. Papapasa kamay rin kita. Pagbabanta ni Andrea kay Gio. Paulit-ulit lang na ginagawa sa kanya ng mga Plaridel yon. Hindi siya nagrereklamo dahil hindi naman dapat magreklamo. Malaki ang utang na loob ng dalaga sa mga Plaridel. Kaya kahit mapatay man siya,
ay hindi pa rin siya titigil kakaintindi sa mga ito. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho kasi kailangan niya rin ito para sa kanyang sarili. Nag-iipon ng dalaga para makita ang kanyang totoong ina. Buhay pa ito at pinaampun lamang siya dahil sobrang hirap sa buhay ang kanyang totoong ina noon. Dahil busy ang dalawa, hindi na sila nagkikita pa. Yung mga time na ibinibigay nila sa isa't isa ay nabawasan na. Minsan ay 3 beses na lamang silang magkita sa loob ng 1 linggo. Kumpara sa dati, nagagawa talaga sila ng paraan para lamang magkita. Kahit ganoon pa man, nagpatuloy ang dalawa sa pagmamahala nila. Marami mang humadlang ay mas nangingibabaw pa rin ang kanilang pag-iibigan. Magkausap ang dalawa sa telepono dahil iyon lamang ang paraan para marinig nila ang boses ng isa't isa nang may isang babaeng nagsilita sa gilid ni Gio. Alam ni Vera na boses iyon ni Andrea pero pinilit niyang huwag pansinin. Sumapit ang kanilang anibersaryo ay wala pa rin paramdam si Gio. Kaya naisip na lamang ni Vera na sorpresahin ang binata sa opisina nito. Nakarating na si Vera at ang kanyang kaibigan sa kumpanya nila Gio. At pinagtitinginan sila dahil na rin siguro sa mga dala nilang cake at lobo. Pinag-ipunan nito ni Vera para sa kanilang anibersaryo. Nobya ni Sir Gio yan? Ha? Hindi ba may nobya na si Sir Gio? Di ba yun si Ma'am Andrea? Narinig iyon ni Vera at ng kaibigan nito na si Rosel. Andrea? Kapatid mo yun, di ba? Nagtatakang tanong na Rosel sa kanya. Hindi na lamang niya pinansin ang kanyang kaibigan. Kahit nasasaktan na si Vera, ay gusto niya pa rin ipagpatuloy ang sorpresa para sa kanyang nobyo. Ngunit parang siya pa ata ang nasorpresa dahil sa kanyang nakitang posisyon ni Gio at ng kanyang kapatid. Magkayakap ang mga ito habang may ginagawang kababalaghan sa lamesa ng opisina ni Gio. Masayang ginagawa ng binata ang bagay na yun kay Andrea. Ganoon din ang dalaga. Naibagsak ni Vera ang kanyang hawak kaya nagulat na lamang ang dalawa sa milagrong ginagawa ng mga ito. Bagsak ang luha ng dalaga dahil sa kanyang nakita. Hindi niya nais na mangyari ang bagay na ito sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang lalaking nangakong siya ang mamahalin habang buhay ay may ibang babae pala. Naniwala siya sa matatamis na salita ng binata noon at sa kanyang kapatid pa talaga siya ipinagpalit. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Vera ng sandaling iyon. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kaya lumabas na lamang siya sa kumpanya at iniyaan ang kanyang sarili na tahakin ang kanyang mga paang lugar na ngayon lamang niya napuntahan. Hinabol siya ni Gio, ngunit hindi ito naabutan. Hiyang-hiya ang binata sa kalokohang ginawa niya. Hindi niya man lamang nakontrol ang kanyang sarili at ginawa ang bagay na iyon sa mismong kapatid pa ng kanyang nobya. Sa sobrang sakit ng pinagdaraanan ng dalaga, hindi siya umuwi ng ilang linggo sa kanila. Sa bahay ng kanyang kaibigan muna siya nakikituloy. Sa totoo lang, ang pamilya ni Rosel ang nagparamdam kay Vera ng totoong pagmamahal ng isang pamilya. Nagmukmok at nagbalak na magpakamatay dahil kaunting pagsubok na lang ay talaga namang susuko na siya. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Mahirap ang pinagdaraanan ng dalaga, lalo na nang malaman niyang ikakasal na bukas si Gio sa kanyang kapatid. 4 na linggo lang noong nangyari ang bagay na yon, pero agad na nakalimot ang binata sa nangyari. Hindi man lamang niya ako hinabol. Napakasakit noon. Ayoko nang mabuhay pa. Bakit ganoon, Gio? Nasa gilid ng tulay ang dalaga dahil gusto niya nang itigil ang kanyang buhay. Buo na ang kanyang desisyon. Tatalo na siya sa tulay at wawakasan na ang kanyang buhay. Pumikit siya at pinakiramdaman ang hangin na dumadantay sa kanyang balat. Lumipas ang mga ilang buwan. Kasalukuyang kasal na ni Gio at Andrea. Kagaya ng nakaplano, ay mabilis na naihanda ng mga Floridel at mga Zevalde ang kasal ng kanilang mga anak. Hindi sang-ayon si Gio doon, pero kailangan niyang gawin para sa kanilang kumpanya at para sa kanyang mga magulang. Kapalit noon ay ang pananakit niya kay Vera. Sa totoo, mahal pa ng binata ang dalaga. Ngunit ang lahat ng kasiyahan at pagmamahala nila ay may katapusan. Ayaw na niyang makitang nahihirapan si Vera, kaya minabuti niyang wag na lamang magpakita sa dalaga at ipagpatuloy ang kasal nila ni Andrea. Masaya si Andrea dahil sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang hinahangal, ang makasal sa binatang kanyang iniibig. Sa wakas ay natupad ang kanyang pinapangarap, ang mawala si Vera sa kanila at maikasal siya kay Gio. Sa kalagitnaan ng kasal ay may natanggap silang balita.
Isang balita na para sa kanila ay magandang balita. Si Vera ay namatay na. Nalunod ang dalaga kagabi lamang. Alam ni Gio at mga Floridel na hindi marunong lumangoy ang dalaga, kaya alam nilang hindi ito makakaligtas sa malalim na tulay na iyon. Ayaw ituloy ng binata ang kasal, ngunit kailangan niyang tapusin ang kasal na sinimulan nila. Gustuin man niyang makita ang bangkay ng kanyang nobya, ay hindi niya yun magawa. Gustuin man niyang humingi ng tawad, ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang mga magulang. Natapos ang kanilang kasal, at inabot na ng gabi nang wala sa katinuan ng binata. Ito ay matamlay, at ni isang bisita ay hindi niya kinausap. Kahit ang kanyang asawa ni sa Andrea, hindi nito iniimik. Hindi natuloy ang binabalak ni Andrea na gumawa na sila ng pamilya dahil sa sitwasyon ni Gio. Lumipas ang 2 taon at may anak na ang 2. Babae ito at masaya ang Zevalte at ang mga magulang ni Andrea. Ngunit si Gio ay hindi makikitaan ng kahit anong kasiyahan. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang pagkawala ni Vera. Nawala ng saysay ang kanyang buhay dahil wala na ang babaeng totoo niyang minamahal at patuloy pa rin niyang mamahalin. Sa 2 taon na kasal ng 2, hindi minahal ng binata si Andrea. Sumapit ang 2 anibersaryo ng kasal ng 2, kaya marami ang bisita. May isang bisita sila na hindi inaasahan. Ang akala nilang patay na ay biglang nabuhay. Nagulat si Andrea at Gio dahil sa isang babaeng nakasuot ng pulang mamahaling damit. Masaya itong naglalakad habang ang buong atensyon ay nasa kanya. Vera? Gulat na tanong ni Andrea habang kinakabahan at natatakot sa kanyang nakikita. Hindi makapaniwala na naglalakad ang bangkay na. Hindi makapaniwalang nasa kanilang harapan ang babaeng kanyang kinainisan. Ang babaeng kanyang inaapi at hindi tinuring na kapatid. Walang iba kung hindi si Vera. Isang matamis na ngiti ang iginawad ng dalaga sa mag-asawa. Nagulat pa ang binata dahil ninalikan siya ni Vera sa pisngi. Patay ka na hindi ba? Utal na tanong ni Andrea kay Vera. Natawa ang dalaga dahilan para mas matakot si Andrea. Umatras ito dahilan para maapakan ito ang sariling damit, kaya't bumagsak ito sa sahig. Ang akala ni Andrea ay tutulungan siyang itayo ng kanyang asawa, ngunit nakatitig lamang ito sa babaeng 2 taon na niyang hindi nakita. Ang babaeng mahal na mahal niya. Andrea, walang patay na nagsasalita. Nakakabinging tawa ang ibinigay ni Vera. Tumingin dito sa lalaking nasa harapan niya na hindi maalis ang tingin sa kanya. Nagulat ka ba? Nasa harapan mo ngayon ang taong niloko mo. Akala mo ay patay na ako? Tanong ni Vera sa lalaki. Hinawakan ni Vera ang mukha ng lalaki. Vera, sambit ni Gio, ngunit tinalikuran lamang siya ng dalaga. Ang aking pagbabalik, huling sambit niya habang papalabas sa silid na iyon. Lahat ay nagulat sa pagbabalik ni Vera. Hindi pa totoong patay ang dalaga dahil may isang babaeng tumulong sa kanya noong nagbabalak itong tumalon sa tulay. Ang babaeng iyon ay walang iba kung hindi ang tunay niyang ina na si Imelda Serain. Tinulungan siya ni Imelda para gumanti at ipalabas na namatay na siya. Nang malaman ni Imelda kung sino ang mga nang-aapi kay Vera, ay nalaman niya na doon niya pinaampon ang kanyang anak sa mga kamay ng Floridel. Nag-imbestiga ang babae, kahit nalaman niyang si Vera ang kanyang anak na matagal na niyang hinahanap. Sa una, ay nagtanim ng galit ang dalaga sa kanyang ina. Ngunit habang tumatagal, ay nauunawaan niya na ang sakripisyong ginawa ng kanyang ina. Hindi nito ginustong ibenta ang kanyang anak, kaso wala siyang ibang makitang paraan. Nag-aagaw buhay ang kanyang kakambal, kahit kinakailangan ni Imelda na ibenta si Vera para mabuhay si Vanessa. 2 taong inipon ni Vera ang lahat. Gustuin man niyang magiganti ng malupit sa mga taong nanakit sa kanya, ngunit ilang beses din niyang ginusto na wag na lamang gumanti. Malaki pa rin kasi ang hiwa na nasa puso niya, lalong-lalo na noong gabing nagpakita siya sa kanyang dating nobyo. Naroon pa rin ang pagmamahal, sapagkat hindi naman nawala yon. Nasaktan man siya, ngunit kailangan niyang maging matatag. Gusto niyang ipakita na buhay siya, na nakatayo sa harapan nila ang babaeng akala nila ay patay na. Ang pamilya Serain ay kilala sa kanilang bayan bilang isang napakayamang pamilya, ang totoong pamilya ni Vera. Unti-unti na ring bumabagsak ang kumpanya ng Floridel at Zevalte dahil sa makapangyarihang kamay ng mga Serain. Pilit na hinihila ni Imelda ang kayamanan ng 2 pamilyang nanakit sa kanyang anak.
Pilit niyang kinukuha ang mga bagay na mahalaga sa Plaridel at Cebalte para maiganti ang kanyang anak. Hindi biro ang nangyari sa kanyang anak sa kamay ng dalawang pamilyang iyon. Vera, patawarin mo ko. Ako ang may kasalanan kung bakit ka nasaktan. Mahalaga ang kumpanya para sa mga magulang ko, kaya huwag niyong kunin sa kanila. Isang araw, nagmamakaawa si Gio sa harapan ng pamilya ni Vera. Hindi ka pumunta rito para humingi ng tawad sa mga kasalanang binigay mo sa akin. Pumunta ka rito para magmakaawang ibalik sa mga magulang mo ang lahat ng kayamanan nila. Hindi totoo yan. Pumunta ako rito para humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo. Mahal pa rin kita, Vera. Maniwala ka sana. Nakaluhod si Gio kay Vera habang ito ay umiiyak. Malambot ang puso niya pagdating sa lalaking mahal na mahal niya. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang ipakita na hindi na niya mahal ang lalaki. Kailangan niyong pagbayaran ng lahat, Gio. Hindi sa lahat ng bagay, makukuha niyo ng madali ang lahat. Kahit humingi ka ng tawad sa lahat ng taong nandito, hindi maaalis na yon ang sakit ng binigay mo sa akin. Makakaalis ka na. Hinawakan ni Gio ang kamay ng dalaga, ngunit binawi ka agad ito ni Vera. Tinalikuran na niya ang binata at naglakad papasok sa kanilang bahay. Mas lalong nawala ang kayamanan ng Plaridel at Cebalta. Naghihirap na ang mga ito. Hindi man ito gusto ni Vera, ngunit ito ang gusto ng kanyang ina. Gustong pahirapan ng kanyang ina ang dalawang pamilya. Ilang beses na nagmakaawa ang pamilya Plaridel at Cebalta, ngunit matigas ang puso ni Imelda. Gusto niyang makitang nagdurusa ang mga ito. Gusto niyang magmakaawa ang mga ito at halikan ang mga paa ng kanyang anak na si Vera. Gusto ni Imelda na maranasan nila ang lahat ng paghihirap na dinanas ni Vera sa kamay nila. Gustong bumawi ni Imelda sa kanyang anak na si Vera, kaya lahat gagawin niya para lamang sa kanyang anak. Papahirapan niya ang mga taong ito. Walang habas niya itong papahirapan dahil ito ang nais niya upang makapaghiganti para sa kanyang anak. Masaya ka na ba ngayon? Tanong na Vanessa, kakambal ni Vera. Ang totoo niyan ay hindi masaya si Vera sa mga nangyayari. Hindi ito ang gusto ng kanyang puso. Hindi paghihiganti ang kanyang nais, ngunit wala naman siyang magagawa dahil kagustuhan niyon ng kanyang ina. Mahal ko pa rin si Gio, sampit ni Vera at agad na lumuha kaya niyakap siya ng kanyang kakambal. Alam ko yan, malambot ang puso mo kay Gio, pero kailangan nilang magdusa. Kailangan nilang pagdaanan ng lahat ng ginawa nila sa iyo, sabi ni Vanessa sa kanyang kapatid. Pero hindi ito ang gusto ko. Aaminin kong malaki ang sugat na ibinigay nila sa akin, ngunit hindi pa rin mawawala roon ang lahat ng pinagsamahan namin ni Gio. Ang totoong pagmamahal na pinaramdam niya sa akin. Napakabuti mo, Vera. Napakabuti ng puso mo. Ikaw na ang nagdusa sa kamay nila, pero ikaw pa rin itong humahadlang para pagsisiyan ng lahat ng ginawa ng mga iyon sa iyo. Sobrang bait mo, pero bakit kanila nagawang saktan? Napangiti na lamang ang kanilang ina nang marinig ang pinag-uusapan ng magkambal. Masaya si Imelda dahil sa kabila ng nangyari kay Vera, may mabuting puso pa rin ito para sa Plaridel at Cebalta. Hindi man niya nakitang lumaki ang kanyang anak, ngunit lumaki naman itong may mabuting kalooban. Nakapag-isip na ang kanyang ina, kaya hindi niya na ipagpapatuloy ang paghiganti. Pero ang kumpanya ng dalawang pamilya ay nasa kamay na ng Saray at hindi na ito may babalik pa sa kanila dahil tuluyan na itong nabili ni Imelda. Wala nang kayamanan ng dalawang pamilya at sila ay naghihirap na ngayon. Si Andrea ay nagsisisi na dahil sa ginawa niya kay Vera. May anak na si Andrea at hindi gusto ng babae na makita ang anak na walang makain, walang maayos na tutulugan at kailangan niyang magtrabaho sa kumpanya ng mga Saray dahil wala na siyang ibang hangad kung hindi ang magbago ang buhay at mapatawad siya ni Vera. Para sa anak ni Andrea, siya ay unti-unting nagbabago. Hindi na masaya sa kanya si Gio at iyon ang isa sa mga karma niya. Napaisip rin ng babae na hindi ka sasaya kapag pinilit mo ang isang bagay o tao na mapasayo. Humingi siya ng tawad kay Vera. Hindi man ito kaagad na patawad ng dalaga, ngunit sa huli ay pinatawad niya rin ang kanyang kapatid. Ilang taon na rin nang lumipas, naglaho na rin ang nararamdaman ng dalaga kay Gio. Mas naging masaya ang buhay ng dalaga kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Kung may umalis man, may malaking oportunidad na dumating sa kanya. Masaya ako dahil nakabit mo na ang lahat ng pangarap mo. Masayang bati ni Andrea kay Vera.
Isa ng ganap na direktor si Vera sa kanilang kumpanya, habang ang kanyang kakambal naman ay isa ng CEO sa isa nilang kumpanya na dating pagmamay-ari ng pamilya Sebalta. Salamat sa lahat ng sakit na dinanas ko sa inyo. Natawa si Vera sa sinabi. Agad naman na napalunok si Andrea dahil sa sinabi ni Vera. Salamat dahil natuto akong tumayo sa sarili kong paa. Sa tuwing pinapatid mo ako, sa tuwing inahagis ako ni Mama sa sahig, natuto akong maging matatag. Patawarin mo sana ako sa lahat ng mga nagawang kasalanan ko sa iyo, Vera. Naku, wala na yun sa akin, Andrea. Ramdam ko naman na nagsisisi ka na sa lahat eh. Hindi rin naman kita masisisi dahil mahal mo si Gio. Nangyari ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Hindi kailanman naging kasalanan ng umibig, Andrea. Hindi mo mapipigilan na mahalin ang lalaking dati kong minahal. Salamat. Napakabuti mo pa rin sa akin kahit hindi kami naging mabuti sa'yo. Andrea, hindi ako pinanganak sa mundo para saktan pabalik ang mga taong nanakit sa akin. Sa mundong ito, lahat ng mga tao na nakagawa ng kasalanan ay nagbabago. Handang magbago para makalaya sila. Kaya alam kong gusto mong makalaya sa mundong kinagisnan mo. Lahat din ng tao ay pinapatawad kahit gaano pa kalaki ang kasalanang nagawa niya. Ang Diyos nga ay nagpapatawad eh. Tao pa kaya? Nakangiting sambit ni Vera kay Andrea. Ang pagpapatawad ay isa sa mabisang paraan para tuluyan kang makalaya. Hindi ka habang buhay na nakatira sa mundong iyon. Hindi ka kailanman sasaya hanggat may mabigat kang dinadamdam sa puso mo. Ang galit ang isa sa dahilan kung bakit marami ang nasasaktan. Alisin mo na ang galit sa puso mo at mabuhay ka ng naaayon sa gusto mo at sa ikakabuti mo. Masaya ako dahil kakasal ka na. Masaya ako dahil nakita ko na ang lalaking magpaparamdam sa iyo ng totoong pagmamahal. Patawarin mo ako sa mga ginawa ko sa iyo ha. Mahal pa rin kita pero kailangan na kitang palayain, Vera. Nandiyan na nga ang mapapangasawa mo. Nandiyan na ang lalaking ipaparamdam sa iyo na mahalaga ka. Ang magiging kasama mo habang buhay. Masaya ako para sa iyo, Vera. Masayang sabi ni Gio kay Vera. Ikakasal na kasi ang dalaga sa nobyo nito. Mahal na mahal ni Vera ang kanyang mapapangasawa at alam niyang magsasama na sila habang buhay at ang kamatayan na lamang ang makapagpapahiwalay sa kanila. Maraming salamat dahil sinaktan mo ako. Natawa ang dalaga sa sinabi niya. Masaya ako kasi kung hindi mo ginawa yon, hindi ko makikilala si Vincent. Salamat sa iyo, Gio ha. Sana mahalin mo si Andrea at ang anak niyo. Lahat ng pagmamahal mo sa akin ay kailangan mo ng kalimutan. Gusto kong ibuhos mo ang lahat ng bagong pag-ibig kay Andrea. Kapatid ko pa rin siya. At gusto kong lumaki ang pamangkin ko na buong pamilya. Sana ibigay mo yun sa kanya. Hinawakan ni Vera ang kamay ni Gio at ninitian ito. Sa huling pagkakataon ay nagkapatawaran ng dating magkasintahan. Isa rin sa natutunan ni Vera na ang nakaraan ay mananatiling nakaraan na. Yung mga sakit na dulot ng nakaraan ay mananatiling nakaraan na. Magiging isang aral na lamang iyon. Gagamitin ito para matuto ng matuto, para mabago ang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi madali, pero kailangan mong ibigay yon sa taong nagkasala sa iyo para hindi ka makulong sa nakaraan. Kung nawala man ang sarili mo noon, ang mahalaga ay bumalik muli iyon at nabuhay ka sa panibagong mundo. At ang pag-ibig na nanggagaling sa mga taong totoo kang minamahal. Tandaan nyo na hindi masamang magpatawad. Huwag na huwag mong ikulong ang iyong sarili sa nakaraan kasi masasaktan ka lamang. Maraming naghihintay para sa iyo. Kahit umahon ka na sa bahang iniwanan ng bagyo sa buhay mo.